Nakakagalak po ng puso na maging part po ng kapatid po sa Singapore na nagpunta po sa KL. So yung mga masasaya po nilang mga mukha, ayun po, excited po ako makita sa mga kapatid po sa Malaysia. Nakita ko po na hindi po dahil magkaiba po na mga kapatid sa Malaysia, mga kapatid sa Singapore, hindi ko po nakita na hindi po sila makakilala kahit po ngayon lang po sila talagang nakita ng mukha. So nakita ko po yung pagkakaisa ng pagtutulungan po na natutunan po natin sa ating pong mga aral. Siyempre masaya sa kalooban kasi bibihira kasi makakita dito ng mga kapatid na mula sa ibang gaya sa Singapore. Kaya ganitong event, meron kang mararamdaman sa puso na galak na parang di mo malitrahan. Makikita mo yung kapatid na sama-sama kayong gumagawa. Hindi man kayo magkakilala personally, pero dahil sa iglesia makakilala. Dito, bagamat galing lang po Singapore lang at Kuala Lumpur, pero yung diwa o yung espiritu, same po yung nararamdaman ng bawat isa. Sabay-sabay sa paggawa, tulong-tulong. Hindi mo po nararamdaman na iba ka. Hindi mo din nararamdaman na hindi ka kasali. Parang kasali ka na, pero at the same time, hindi lang po siya yung isang talagang iglesia. Family po talaga yung yung turingan ng isa't isa. Kahit po pagod po yung lupang katawan, gumagaan din po yung sa pakiramdam dahil nakikita nyo rin po na ang bawat isa pong kapatid ay gumagawa po. At dahil po sa pagsasama-sama at pagtutulong-tulong po ng mga kapatid, gumagaan po yung mga gawain po. Ngayon po experience ko po dito sa sa Kuala Lumpur. Sobrang saya po kasi unang-una gusto kong ma-experience ng asawa ko na hindi naman po kapatid yung ginagawa po talaga natin dito sa iglesia, loob ng iglesia. Sobrang saya po sa pakiramdam, sobrang saya po sa kalooban kasi pwede kong i-share sa kanya kung anong man po yung nararamdaman ko. Sana awa at tulong ng Diyos naramdaman din po niya. Kahit hindi kapatid sa Singapore or kahit saang parte ng mundo, as long as kapatid, iisa po kayo ng pakiramdam. Kung ako masaya, masaya din sila. Kung kapag nagkita, kagaya nga po kanina, may nakausap yung asawa ko na kapatid, ang request sa kanya, sana dito na lang kayo parati. Gusto ko pong i-share sa mga kapatid doon sa Singapore na hindi po nakapunta po dito. Gusto kong sabihin sa kanila na kung lolobin ng Diyos na magkaroon po ulit ng ganitong mga activities, gusto kong ma-feel din nila kung ano yung na-feel ko at na-feel ng asawa ko. Kasi po, masaya po eh. Sobrang saya po ng pakiramdam ko. Sana loobin lang po ng Panginoon, kung loloobin po niya na makasama ko po siya sa paglilingkod. Sana po. Actually, isa nga po yun sa mga kahilingan ko sa Panginoon na dalhin mo kaming dalawang mag-asawa sa kung saan po kami magiging kapaki-pakinabang. Yun po. Salamat po sa Diyos. So very overwhelming po na nakarating ang Singapore sa lokal ng Kuala Lumpur at nag-merge to do something spectacular like this. At nakita ko po na hindi talaga mapipigil ang paggawa ng mabuti. Lahat talaga ng damdamin ng kapatid, ng bawat kapatid na nakiisa is to be able to bring out something that is good. Sa akin kasi nung simula nung napangaralan tayo na ang gawain ay isang tungkulin na hindi naman para sa atin, para sa naman sa kapurihan ng Diyos. Iisip ko na lang yung aral na ituturo sa atin na tayo. Basta gumawa tayo ng mabuti. Yun ang natin.
kahit hirap sa katawan laman, pero malakas yung katawan loob natin. Sa kabuuan ng gawain, ang naisip ko talaga, pagkakataon na makagawa ng mabuti. Yun yung ano ko kasi inaaral naman sa atin yun eh. Na samantalahin natin ang pagkakataon para makagawa. Yung sobrang excited na makilala ko yung ibang mga kapatid na hindi ko pa nakikita. Lalo na kapatid dito sa KL. Dito sa ano na to, nagkasama-sama tayo, naglingapan tayo sa isa't isa. I love it! So far, magandang program kasi siya. Kasi aside from libre to, yung iba kasing mga ganitong mga program is parang may bayad, di ba? So eto, parang sabi ko, okay, why di i-take na opportunity to ng mga OFW para maano nila, ma-rely nila sa sarili nila na magandang program talaga itong sinasalihan na ganito. Ang napansin ko din sa kanila ay nagiging open sila, nakakaroon tayo ng connection para sa atin at sa kanila. So, isa siguro itong paraan na magkaroon tayo ng connectivity sa kanila. At least, pagka nakakonect na tayo sa kanila, we keep them on board. Isa itong way na para magkaroon tayo ng connection sa kanila. Ay ma'am, salamat kasi nabil rin yung mga libre. Bira lang talaga mangyari so ganito. Kaya malaking tulong na rin yun. Makabil kami ng mga libre nyo, mga food, mga grocery, gano'n. Laking bagay na po. Sa lahat po ng bumubuo ng MCGI, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat dahil napaka-importante po sa akin na nagkaroon po kayo ng muli ng ganitong proyekto at isa po ako sa maswerte na naka-avail ng inyong free medical mission at maraming salamat din po sa lahat po ng mga binahagi nyo sa amin, sa pagkain, sa free store. Actually po talagang sasabi kong very amazing po ang lahat po ng bumubuo ng MCGI kasi sa kabila po ng mga crisis ngayon sa ating bansa, meron pa po kayong initiative na pinamahagi para sa amin pong mga OFW. At isang napakasayang experience po yun para sa amin lahat. At sana po, hindi pa ito yung huli at masundan pa po. Maraming pong salamat at God bless po sa inyong lahat ng mga bumubuo ng MCGI. Ito, at least nakikita naman natin may resulta na yung ating magawa, yung tagalabas na mga bisita natin, marunong sila magpasalamat sa Diyos. Napansin ko, wow! Unang-una, naanuhan din ako sa free store kasi sa lahat ng napuntahan ko ng mga religious, ito lang yung napuntahan ko na nag-free ng mga groceries, ganun. Tapos, hindi lang yon nang nagdoktrina po ako, yung mga aral is napakaganda at mga totoo talaga, lahat nasa Bible. Napakasaya, sobrang saya kasi parang yung dati na ako yung pinagsilbihan, yun ako na naman ang nagsisilbi sa kanila. Isang pakiramdam na parang lahat kapatid na parang hindi ko nararamdaman sa mga kapatid ko na totoo kong kapatid, pero parang dito nararamdaman ko na yung mga kapatid ko talaga na yung kadugo ko. Tayo ay sama-sama na maglingkuran ng mga magkakapatid. Ito po ay bahagi ng ating paggawa ng kalooban ng Panginoon. Sabi ni Pedro, una sa lahat ay maging maningas tayo sa pag-iibigan ng mga magkakapatid. Yan po ang dapat natin laging isaisip. At sa atin pong pag-iibigan, sa pamamagitan nito, sabi dun sa 5:13 po ng Galacia, ang sabi ni Pablo, tinawag kayo sa kalayaan, huwag lang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Kaya po, kung ang una ay maging maningas tayo sa pag-iibigan, sa pamamagitan ng pag-ibig naman ay mangaglingkuran tayo. Bawat pagkakataon na tayo nagkakasama-sama, kagaya ng sinasabi ni Pablo sa G24 ng Ebreo na tayo po ay magtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Tignan natin ang ating mga kapatid. Tayo ay sama-samang maglingkuran, papaano po tayong higit na makapagpapadama ng tunay na pag-ibig sa isa't isa sa pamamagitan
ng atin pong sama-samang mga paggawa at sama-sama natin na pagtutulong-tulong makatupad sa kalooban ng Diyos na tayo ay magmalasakitan, maglingkuran, magtanggapan ng mga magkakapatid. Ang ating mga serbisyong ginagawa ay dala ng ating pananampalataya na mayroon tayong utos ng Diyos na dapat na masunod. Gumawa ng mabuti sa lahat ng walang pagtatangi. Ang sabi ng 3:27 po ng Kawikaan, huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka sa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.